Okay, bali yun nga ano mga dre, andito ulit tayo sa satellite branch ng Transcycle Tala, dito mismo sa Phase 5, Bagong Silang, North Caloocan. And dito mismo sa video natin ngayon is nakikita nyo naman na naka-front dito mismo sa ating screen etong mismong Honda ADV 160 Road Sync at itong Honda ADV 160 ABS version. Pero pansamantala sa ngayon, dito mismo sa actual na video natin ngayon is gagawa muna natin ng review etong ADV 160 Road Sync, which is iikutin natin tong motorsiklo na to, and at the same time alamin natin yung pinaka specs and features na meron dito mismo sa actual na model na ito. Pero syempre bago muna natin simulan, kagaya ng lagi natin ginagawa mga dre, intro muna tayo. Okay, so kagaya nga na sinabi ko kanina, mapapansin nga natin dito mismo sa harapan natin ngayon itong Honda ADV 160 Road Sync, which is technically itong motor na ito ang siyang re-review natin dito mismo sa video na to. Pero syempre bago natin simulan na ikutin itong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka technical specs at yung mga special features. Ipa-flash na natin dito yun mismo sa ating screen. Bale yun yung actual na technical specs and special features ng mismo motorsiklo na to. But then, elaborate pa natin yan once na kapag naikot na natin to, and yun yung sisimulan na natin dito mismo sa video na to. Para malaman pa natin kung ano pa nga ba yung iba pang mga bagay na makikita natin dito mismo sa motorsiklo na to. So simulan na natin dito mismo sa may bandang front. Okay, dito mismo sa may bandang harapan, mapapansin natin na halos wala na masyadong pagkakaiba yung actual na design na meron dito mismo sa Road Sync kumpara doon sa iba pang mga variants ng ADV na inirelease dito mismo sa market. As you can see, na dito mismo sa actual na unit na to, ang pinagkaiba lang naman nito kung tutuusin, dito mismo, in terms of appearance is yung pinakakulay ng mismong motorsiklo na to. By the way, ito yung pinakaunang beses na makakita ko ng kulay brown na ADV sa pagkakataong ito. And at the same time, pareho pa rin naman yung actual na implementation ng design in terms dito mismo sa kanyang visor. Yan, kung mapapansin natin mabuti, ilalapit natin ng konti. Na natin mabuti kasi ang pagkakaalam ko rito is naka-manual to. Ayan. So kung gusto mo siyang taasan, kung pwede naman, iaangat mo lang to ng konti. Same lang din sa mga iba pa nating na-review na adventure type na scooter na itong mga nakaraan. And then kung mas trip mo na talaga na mas mababa yung mismo pinaka wind visor or yung windshield mo dito mismo sa may bandang harapan, is ibababa mo lang din ito gamit nung manual adjuster natin dito mismo sa may bandang likod ng kanyang visor. Okay, mapapansin naman natin mabuti na halos na technically itong mismong headlight niya is same pa rin naman yung implementation na katulad nung ginawa doon sa iba pang variants nung Honda ADV 160 na nag-i-exist ngayon dito mismo sa PH market. As you can see, andito pa naman yung kanyang DRL, tapos yung kanyang headlight is ilapit lang natin ng konti. Ayan, mapapansin natin mabuti na yung kanyang headlight is merong hati dito mismo sa gitna. So para naging mata rin yung itsura niya rito, medyo in a unique way lang talaga siya na-implement para dito mismo sa model na ito. Tapos mapansin ko lang din dito mismo sa actual na motorsiklo na nag-add sila ng technology na HSTC kung tawagin natin, or yung Honda Selectable Torque Control na kung tawagin natin. Ito yung katumbas nung traction control sa kanila. Tapos bandang baba tayo, ayan, focus tayo dito. So take note, naka pedal type disc brake na rin ito with matching Nissin dual path caliper dito mismo sa kanyang front brake system.
Naka-telescopic fork na rin yung kanyang suspension sa harap with matching. Ito take note yung brake. Yung brakes nito is meron na ring added na anti-lock braking system or ABS. Naka-wheel mags na rin, and obviously kapag adventure type na scooter is ginagamitan na rin siya ng dual sport tire para dito mismo sa motorsiklo na to. Then, kamusta naman yung tire size nito? So, yung tire size nito is meron siyang sukat na at least 110 by 80 by 14 dito mismo sa front. And as usual, medyo malapad na rin tingnan to para sa mismong front section niya. So tamang-tama lang para dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so nandito na tayo sa pinaka-rider section. Ng mismong motorsiklo na to. And as you can see, siguro sa tingin nyo na halos walang pinagkaiba to dun sa iba pang mga Honda ATV 160 variants is dito na po kayo nagkakamali. Alam ko yung ibang may mga Road 6 sa inyo, alam nyo na kagad to at mapapansin nyo na kagad to. And also isa na rin to sa mga napansin ko since ako nga is medyo nakapagkilatis na rin ako last time ng ADB 160 na mga previous versions, and isa na agad to doon sa napansin ko na nawala dito mismo sa Road 6. Kung mapapansin nyo mabuti, pakita ko sa inyo mamaya yung sample nawalan siya ng button dito sa may bandang harapan, which is ito yung tinutukoy ko. Tingnan natin sa ABS version. Yan yung tinutukoy ko na button. Isa yun sa mga nawala dito mismo sa Road Sync. And at the same time, kung mapapansin niya natin mabuti, napansin ko na rin dito mismo, based na rin mismo sa research na ginawa ko dito mismo sa Road Sync, is isa sa mga pinaka magandang features na meron dito mismo sa kanyang dito mismo sa kanyang model or sa mismong model na to is mas advanced or mas modern yung pinaka actual na LED instrument panel natin dito mismo sa may bandang harapan or TFT display na kung tawagin natin. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, base na rin mismo sa mga nabasa ko patungkol dito mismo sa motor na to is meron na rin itong naka-indicate na smartphone connectivity technology dito mismo sa motorsiklo to. Wow! So, ayun, isa yun sa mga na-obserbahan ko. Bali, given na adventure type scooter to, matic yan, naka naked handlebar. Tapos ito, napansin ko rin dito mismo sa motorsiklo na to is malaki ang pagkakaiba ng controls dito mismo sa may bandang kaliwa compared dun sa typical na ATV 160 na meron tayo ngayon sa market. So bakit? Paano ko nasabi? Although dito mismo sa kanan, mapapansin niya natin, nandito pa rin yung kanyang idle stop and start system, tapos yung kanyang hazard button, plus yung kanyang electric ignition. Dito naman sa kaliwa, ang laki ng pinagkaiba niya compared dun sa ordinaryo na ATV na nakikita natin. Bakit? Parang dito yung controls niya, tapos somehow meron ako mga nakikitang unfamiliar switch dito mismo sa motorsiklo na ito. Tapos mapapansin niya natin mabuti na yung kanyang high beam and low beam is nandito mismo sa may bandang likuran, including na rin yung kanyang passing light. Kasama na rin siya dun dito dito mismo sa na to, sa button na to. Tapos andito yung kanyang turning lights switch plus yung kanyang yung kanyang horns. Ayan. Tapos ito, alam ko ito yung pinaka-controls na gagamitin dito mismo or yung controls na pinaka-gagamitin natin dito mismo sa kanyang dashboard. Pipicturean ko na lang dito tapos lalagyan ko ng label kasi medyo ito yung hindi ko napahapyawan sa pagkakataong to dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan. Tingnan nyo na lang mabuti. Okay, so para sa kaalaman lang din na iba, baka mamaya sabihin nyo hindi ko na isama to i-add ko lang din another feature na meron na makikita natin dito mismo kay Honda ADB 160 Road Sync is yung kanyang voice control and also yung kanyang navigation feature para dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so tumutok muna tayo dito mismo sa pinakababa ng motorsiklo na to. So since then, makikita pa rin naman natin dito mismo sa front ng rider section mismo o sa front ng pinaka mismong rider yung kanyang actual na gas cap. Meron siyang 8.1 liters na fuel tank capacity and at the same time, meron ito exact fuel consumption na hindi bababa sa 45 kilometers per liter. So kahit papaano, tipid pa rin naman para dito mismo sa mismong motorsiklo na ito. Dagdag pa niyan, side pocket which is ito, hindi nga lang siya ganun ayan, medyo against the light lang pero okay naman. Mapapansin nga natin itong kanyang side pocket dito mismo sa may bandang kaliwa. Ayan, tama lang yung lalim niya. Tapos meron na rin siyang indicated na Type-C USB charging port dito mismo sa loob. Tapos ginagamitan na rin siya ng keyless system dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan.
Papansin naman natin. Ayan, footboards. Ayan. So, tamang-tama lang para sa ano natin, paa natin. And also, mapapansin din natin na mabuti na po pwede rin natin palipat-lipat yung pwesto ng paa natin habang nagdadrive. Pwedeng doon, pwedeng dito, kung saan kang komportable. Tapos, yung seat niya, ayan, mas mataas pa rin yung pinaka ano niya, OBR niya, pero minaobserbahan kasi ako dito ito medyo may pagkamatigas tong kanyang seat dito mismo sa may bandang harapan. Pero kaya pa rin naman kasi mukhang ano naman okay naman din yung pagkakagawa or yung pagkakahulma ng seat niya. Tapos tingnan natin yung under the seat niya. Ayan, open natin to. So ito, may malaki siyang compartment dito mismo sa may bandang loob. Ayan, medyo may mga nakalagay na object dito like yung lalagyanan ng kanyang side mirrors tapos yung kanyang battery. Then, tingin ko kakasya naman dito yung helmet, either half face or full face. Depende lang talaga siya sa size ng mismong helmet kasi ayan, medyo limited lang din yung space na kaya niyang i-offer dito. Pero huge compartment pa rin ito, take note. Last, grab bar. Same design. Ayan, tapos naka dual shock suspension siya rito mismo sa may bandang likuran. And mapapansin nga natin mabuti, meron na rin siya nakalagay na enhanced smart power technology dito mismo sa motorsiklo na ito. Mudguard dito mismo sa may bandang loob, tamang-tama lang din. Disc brake na rin with single pot caliper na rin na indicated dito mismo sa may bandang likuran. Yan, bigyan ko lang kayo ng idea. Naka-Nissin caliper na rin po yung gamit natin dito mismo sa pinaka motorsiklo na ito. Kabuuan ng kanyang brake system po, naka-Nissin calipers na po yan. And at the same time, alam ko, yung kabuuan ng kanyang brake master kasi dito mismo sa motorsiklo na to is naka-Nissin na po yan. So, technically, masasabi natin talaga na maganda yung quality ng stopping power, yung kayang mailagay dito or kayang maibigay nitong motorsiklo na to para sa mga kukuha nito, especially yung mga madalas na gagamitin ito for daily usage and also kapag mayroong mga somehow sabihin na lang natin na malayo ang rides kasi typical na doon naman talaga to ginagamit itong motorsiklo na ito Tapos itong taillight niya sa likod tsaka yung kanyang turning lights, ayan, LED na rin po yan pareho. May plate light rin na indicated dito sa ilalim para sa kanyang plate number. Ayan. Tapos saktong-sakto lang din yung laki ng kanyang fender dito mismo sa may bandang likuran. Goods lang din para hindi masyadong matalsikan yung OBR natin. Either kung misis mo, either kung jowa mo, either kung kabit mo man yan. Okay na okay to. Hindi siya masyadong tatalsikan ng putik or nung kahit na anong tubig na maaano natin sa daanan once na kapag minamaneho natin to. So ayun, yun na yun halos lahat ng discussions natin in overall dito mismo sa ADB 160 Road Sync. Ngayon, ito na lang ang tanong. Kamusta to para sa isang 5'5 na height na katulad ko? Especially, ito na naman ang tanong Asian friendly ba tong bike na to? Tara, subukan natin. Pause natin. Ayan, try na natin. Okay, so in terms of riding position and at the same time, pati na rin sa comfortability, okay pa rin naman. Yung upuan, fit na fit para sa akin and at the same time, sigurado naman ako na pati na rin sa iba pang mga riders, fit na rin ito. Sapong-sapo nito yung buo, pag-upo ko rito mismo sa motorsiklo na to and at the same time, abot siya ng dalawang paa ko. Medyo tiptoe lang ako ng konti, hindi bahagya. Then, kaya siyang i-maneuver and rebalance din. Medyo may pagkamagaan din itong motorsiklo na to kung tutusin. Kapag halimbawa na i-atras sa bante natin ito, the usual thing na kadalasan natin ginagawa sa mga parking areas natin and also pati na rin dito sa alongside the road. Kadalasan yan. In terms of maneuvering goods, in terms of pati na rin dito mismo sa kanyang seat height, tamang-tama rin. Riding comfortability check and also pati na rin mismo yung pag-upo natin dito mismo sa motorsiklo na to. Komportable ka pa rin naman kahit paano, kahit medyo may katigasan na ng konti yung kanyang upuan. So yun, walang kaplastikan to. Kasi bakit?
Although hindi ko pa naman siya na-ride totally na talagang buong ano, pero wish ko lang na makapag-maneho tayo ng isa nito sa mga susunod. Bale, ayun nga, sa lahat ng mga nag-a-ask kung magkano itong ADB 160 na ito, itong ADB 160 Road Sync na ito is, ayan, ipa-flash na natin dito mismo sa pinaka-screen niya. Okay, so yun yung pinakakabuuan ng price breakdown niya para dito mismo sa motorcycle na to. Again, available po ito dito mismo sa Satellite Branch ni Tricycle Tala, dito mismo sa may Phase 5 Bagong Silang North Caloocan. And eventually, itong motorcycle na to, ayan, mapapansin naman natin, meron siyang kasama dito na isa pang kapatid niya na ADB, which is yung ABS version niya. So available po yan dalawa dito mismo sa pinaka-satellite branch nila dito mismo sa Phase 5 Bagong Silang, Caloocan. Hanggang dito na lang muna tayo, madre. Keep safe and ride safe always. Sa lahat ng mga gustong mag-inquire at kumuha na itong unit na to, pwede kayong dumirekta din sa akin. Take note, authorized agent din po ako ni Tricycle, madre. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo. Jobs out, ingat kayo palagi.